Hi mga langga! Welcome back again sa ating page. Ako di ay si Jen og na ako diri sa New Zealand kauban ang akong asawa nga si Mike. Ang among anak, nagatrabaho og nagamanage mi sa Osaka Dairy Farm. Alam niyo na yung daily routine natin ngayon. Since naka-maternity leave ako for 1 year, hindi ako nagtatrabaho sa farm. Pero dahil nakaka-bored din naman magstay lang sa bahay, at since may nakakatulong naman ako sa pag-alaga kay baby, dahil andito pa naman sina mama at papa, kaya pumupunta pa rin ako sa farm para tumulong. Pero wala po itong bayad mga langga. Tinutulungan ko lang yung asawa ko para mas mabilis din matapos yung gawain sa isang araw. At si papa ay tumutulong din sa akin. So ngayong umaga tayo ay maglilipat at magpapainom ng mga guya. Pinapa-vulcanize pa pala yung gulong ng aming side-by-side. Kaya naman ang gagamitin natin ngayon para ito yung ating cafeteria o yung pinapainuman natin ng guya ay itong tractor. Ang disadvantage lang kapag tractor yung ginagamit natin kapag nagpapainom tayo ng guya ay sobrang bagal natin. Pero anyway, ibaba lang muna natin itong bonnet ng tractor. Tinataas namin ito para hindi siya tirahan ng mga ibon. Ngayon kasi napasummer na or mainit na yung panahon, kadalasan yung mga ibon ay nagbabahay sa mga may butas-butas. At delikado yon kasi kapag bumabahay sila, dadala sila ng mga dahon or yung mga hay na ginagamit nila as higaan. At pwede yung maging dahilan ng pagkasunog. Dahil sa bonnet ng tractor, nandun yung makina natin. So kapag uminit yun at merong ibon na namahay doon, maaaring mag-cause ng sunog. Kaya naman pag mainit na yung panahon, nataas na namin ang bonnet ng tractor. So kailangan ko lang ngayon na i-back yung ating tractor doon sa calf barn kasi nandun yung cafeteria natin. Nandun na si Papa para painumin yung mga sikis namin or yung mga guya na may mga sakit. Meron tayo ditong 6 na guya na may sakit. Yung 2 dito ay merong lameness. Alala nyo yung mga guya na nasa previous video natin na pina-check natin sa vet. Andito pa rin sila at yung iba naman dito ay may inflammation. Nagpainom na sa may gatas ng anak eh. Nang matapos na silang uminom ay kinuha na namin yung cafeteria at sinimulan na namin ang aming journey para kunin yung mga guya at ilipat ng ibang paddock. Kada 2 araw ay nililipat namin ang mga guya para mabigyan ng pagkakataon na mag-refresh yung damo kung nasaan yung mga guya. Kasi yung mga tae at mga ihi ng guya ay sobrang acidic, sobrang mabaho. Kaya kapag gagamitin mo na agad-agad yung paddock kung saan naroon yung guya or saan nanggaling yung guya, ang mangyayari ay hindi kakainin ng mga baka ang mga damo. Kaya naman kailangan pabigyan ng ilang linggo bago i-graze ulit ang paddock na yon. Pala yung mga guya na kailangan nating kunin at ilipat mga langga. Ganda ng weather ngayon ano? Normally kapag naglilipat kami ng mga guya meron dapat isang tao na nasa likuran nila para sundan sila para masigurado na lahat sila ay sumusunod sa akin. Pero dahil mababait naman yung mga guya namin this year or this season, kaya pinapasunod lang namin sila sa cafeteria. Sinetap na pala ni Mike yung daanan papunta sa paddock kung saan sila ililipat. Kaya kami ni Papa ay dumiretso na sa paddock kung saan yung mga guya. At ngayon, nandito na tayo. Kailangan naman ni Papa na i-arrange sila lahat para lahat sila ay makainom. Kasi may mga guya talaga na sobrang hard-headed. Kahit meron ng dede na nasa harapan nila, meron talagang spot na gusto nila na dun dumede. Katapos natin dito ay ililipat naman natin yung isa pang herd na nasa likuran. Pero bago kami pumunta doon sa likuran, nilungan muna namin si Mike na kumuha ng mga meals para ilagay doon sa meal feeder ng mga guya. Pinalitan na rin namin yung sasakyan namin kasi nabalik na yung pinavulcanize na gulong ng side-by-side. Kaya naman yun na yung dadalhin natin para mas mabilis tayong matapos. Ipapa pala yung kumuha ng side-by-side kasi pinarking ko yung tractor. Tapos dumiretso na kami at nag-drive papunta doon sa likuran. Dito kami dumaan ngayon sa may paddock para mas malapit. Di pa kasi sila nagagatas ngayon kaya wala pa mga baka na dumadaan sa race. At pagdating namin sa paddock, ayun, hinabol agad kami ng mga guya. Gutom na ang mga makukulit, kaya naman pagdating namin, pinadede na namin sila agad-agad. Itong herd na ito ay hindi namin kailangan ilipat, kaya naman pinainom na agad namin sila. Pero yung last herd na papainumin natin, yun yung ililipat natin. Pero si Mike na yung maglilipat sa kanila para pagdating namin doon, kailangan na lang namin silang i-feed ng gatas. Ngayon na nakainom na silang lahat, kailangan naman natin silang bilangin para sure tayo na andito lahat ng mga guya. Pagkatapos namin doon ay pinuntahan na namin yung last herd ng mga guya. Ito sila yung youngest among the herds, kaya naman medyo maliliit pa silang tingnan. Anyway, sagutin muna natin yung mga katanungan na pinost ng mga viewers ko. Unahin natin si Ma'am Jonaline at ang kanyang katanungan ay bakit daw walang sungay yung mga baka dito sa New Zealand. Ang pinakarason po dyan ay for safety reasons. Dahil sa dairy industry po, kinakailangan na i-handle yung mga baka manually. So meaning, magkakaroon talaga ng contact between the animals and the humans. Kaya naman for safety reasons, while bata pa yung mga guya ay tinatanggalan na sila ng mga sungay ng mga vet. Pero paminsan-minsan meron ding mga pagkakataon na pumapalpak yung mga vet sa pagtanggal ng mga sungay ng guya. Kaya may isa o may dalawa minsan, meron pa ring tumubong sungay sa ulo ng mga guya.
So ngayon, tapos na tayong painumin sila mga langga, kaya naman uuwi na tayo para mag-lunch pero babalik tayo mamaya. Pagdating namin sa bahay ay tinanggal ko na yung aking breast pump. Yes, nagdala po ako ng breast pump kanina while working. At ganito lang karami yung na-pump natin na gata sa one breast. At sa kabilang breast naman ay parang mas marami ito. So ngayon ay ilalagay ko na sila sa container at isa-save sa fridge. Nag-keep talaga ako ng gatas na nasa fridge just in case na kailangan kong umalis ng bahay. Pagkatapos ko silang ma-store sa fridge, kumain lang kami ng lunch tapos nagpahinga ng kaunti. Tapos bumalik na ulit kami sa farm. Ngayon namang hapon ay kinailangan lang namin na ilipat itong mga guya na galing sa sikis or galing dun sa mga may sakit. Itong mga ito kasi ay mga magagaling na kaya kailangan na natin silang ibalik sa herd. So meron na lang 3 guya na natitira doon pero yung isa nun ay kukunin pa namin mamaya. Para naman ilipat at isama doon sa herd na hindi na namin pinapainom ng gatas. Pagdating namin doon sa paddock ay napansin namin na naglalakad na pala yung mga baka. Papunta na sila sa yard para gatasan. Itong scene na ito ay para ka talagang nanonood ng parade of cows. Hindi pa kayo nakakita ng group of cows na naglalakad ng sabay-sabay. Sasabi mo talaga na sobrang dami nila. Pero isang batch lang po sila or isang herd lang po yan. Nasa mga 350 cows lang po yan, kalahati lang po ng buong herd dito sa farm. Tuwang-tuwa si Papa nang makita niya yung mga baka na naglalakad. Pero kahit naman ako, masaya rin ako na nakakakita ng mga baka na happy lang na naglalakad ng kusa pupunta sa yard. So dito sa farm namin, yung system namin ay halter na. Ibig sabihin yung pagkakausain dito ay computerized na. Bigyan na lang sila ng signal using your phone, connected sa kanilang collar or yung nasa leeg nila. Pag oras na nagagatasan sila, kakarinig sila ng tunog mula sa kanilang kwintas or collar at yun ang magiging signal nila para tumayo at maglakad na papunta sa yard. Kailangan lang siguraduhin na nakaset up lahat ng mga gates para diretso talaga sila sa yard. Anyway, sagutin naman natin yung pangalawang tanong. Ito ay mula naman kina Sir Joey Rodriguez at Ma'am Mila Garcia. Natanong nila kung veterinarian ba daw kami. Itong question kasi nila ay doon sa video kung saan nag-i-explain ako about sa pagpapaanak ng mga baka. At doon din sa video kung saan ginagamot ko yung baka na may milk fever. Ang sagot po dyan ay no, hindi po kami veterinarian. Dito po kasi sa New Zealand, kapag nagtrabaho ka po sa dairy farm, required na matutunan lahat ng mga skills na yon. Hindi naman po ibig sabihin na required matutunan ay kinakailangan na isabak ka na agad-agad. Ibig sabihin ay tuturuan at ititrain ka naman nila in the first time. Katapos naming ihatid yung 3 guya sa paddock, ay bumalik na kami doon sa barn para kunin yung isa pang guya na kailangan namin ilipat. Gutin naman natin yung huling katanungan for today's video. Ito ay galing naman kay Ma'am Mersey Azares. Akala daw niya na nanganganak yung mga baka na nakatayo. Actually, maraming comment na ganito doon sa video kung saan nanganganak yung baka. Doon din sa video kung saan nagpapaanak kami ng baka. Apparently, ang ilan pala sa atin ay akala na ang mga baka ay nanganganak ng nakatayo. Tapos, meron namang iba na akala nila yung mga baka ay nanganganak lang ng nakahiga, katulad ng tao. Pero majority dun sa comment section ko ay akala nila nanganganak lang yung baka ng nakatayo. Ang mga baka po ay nanganganak talaga ng nakahiga. At may ilan sa kanila na tumatayo kapag malapit nang lumabas yung guya nila. Yun ay dahil during sa pagle-labor nila, sobrang uncomfortable ng pakiramdam nila. Kaya naman naghahanap sila ng posisyon kung saan sila komportable. Ang iba na nagiging komportable na while nakahiga, yung iba naman ay while nakatayo. Pero ang typical talaga na posisyon ng mga baka while nanganganak ay yung nakahiga sa kanilang side. Anyway, nakarating na tayo dito sa paddock kung saan natin ilalagay itong guya. Pagkatapos namin dito ay bumalik na kami sa farm para kumuha ng mga meals. Kasi meron pang isang mob ng guya na kailangan namin pakainin. Dahil hindi pa ako pwedeng magbuhat ng mabibigat dahil nga CS ako, kasi Papa yung gumagawa nun para sa akin. Kailangan namin magdala ng 6 na sako na merong 20 kgs na laman na pagkain ng mga guya. Para makarating tayo dun sa paddock kung saan yung mga guya ay dito tayo dadaan sa may highway. Yan pala yung bahay namin. At andito naman, malapit lang sa amin, siguro na sa mga 500 meters, ay ang unang bahay ng kapitbahay namin. Yung bahay nila ay andyan sa looban, kaya naman hindi masyadong kita. Tapos meron namang mga bahay dun sa unahan. Yung nasa kaliwa, yan ang bahay ng amo namin, while yung nasa kanan naman ay bahay ng kapitbahay namin na Pinoy. Yan na ang may-ari ng farm na nasa kanan. Yan naman ay minamanage din ng isang Pinoy na kaibigan namin. At ang mga kasamahan nila sa trabaho ay mga kaibigan din nating mga Pinoy. Dito kasi sa lugar namin ay meron kaming small Filipino community. Nung unang dumating kami dito, nasa mga 4 na Filipino families pa lang yung nandito, kasama na yung sa amin. Pero ngayon, dumami na yung mga kapitbahay namin mga Pinoy. Yung iba nga ay hindi pa namin nakikilala. Anyway, dumating na tayo dito sa paddock, so kailangan lang natin isarado ulit yung gate kasi nasa gilid yun ng kalsada. At dito nakagraze yung mga guya. Though hindi naman talaga sila lumalabas dyan kasi dito lang naman sila pumipirmi sa baba. But just to make sure lang.
Courtesy na kasi talaga na kapag meron kang gate na bubuksan sa farm at yun ay nakasarado pagdating mo, kailangan mo yun iwan kung paano mo yun nadatnan. Itong mga guya na ito mga langga ay hindi na namin pinapainom ng mga gatas. Ibig sabihin ay na-win na sila ng gatas. Kaya naman yung kinakain na lang nila ngayon ay yung meals or yung mixture ng pellet at ng muesli. Tsaka ang damo. Ang iba sa mga guya na ito ay nasa mga 150 kilograms na. Tinatanggalan na namin sila ng gatas kapag yung kanilang timbang ay dumating na sa 100 kg. Anyway, meron pala tayong baon na nagaraya ngayon. Nakapag-grocery kasi kami last time at nakapunta kami sa Filipino store. Kaya naman nakabili ako ng mga Filipino foods. Ito na yung last na gagawin natin sa farm mga langga. At pagkatapos ito ay uuwi na tayo sa bahay at maliligo na ako. Sobrang haggard at nagkit na ng katawan ko mga langga. Ang init kasi ngayon. Kaya naman maraming salamat sa panonood mga langga. Kung hindi pa kayo nakapag-follow sa page ko, please don't forget to follow, like, and share yung mga videos and leave a comment down below na rin. Shoutout sa inyo lahat ng mga viewers ko. Labaw na sa mga kababayan na mo dara sa Tagum City, Davao del Norte. Next. Anyways, shoutout sa inyo mga langga. Daghang king salamat sa panonood ug paminaw. Bless you all. Bye!